Ang storyang ito ay pinamagatang Chances Are Few by Kier Andre. Episode 6. Simulan na natin ang kwento. Yes, Tito. I will. Yun lang ang nasabi ko. May mga sinasabi pa siyang mga bilin pero halos wala na akong naiintindihan. Para akong zombie na naglalakad papunta sa parking lot pagkatapos namin mag-usap ng papa ni Derek. Basta ko na rin lamang inilagay sa backseat yung mga pinamili ko. Ni hindi ko na alam kung paano pa ako nakarating ng PJ's siyang buhay ng mga oras na yun. Basta nakita ko na lang yung sarili ko na pinaparada yung kotse ko sa parking lot noon. Imbes na pumasok sa loob ng ospital ay lumabas ako sa compound at pumunta sa kainan kung saan ako madalas maghintay noon kay Daddy sa tuwing naka-confine si Mama. Agad kong nakita yung isang batang nakasakay sa laruang kabayo. Hindi na ako nakapasok pa sa kainan dahil tuluyan nang bumigay ang mga luha ko. Derek was the kid I met before. Siya yung batang kaagaw ko sa laruang kabayong yun. Siya yung batang lagi akong inaaway pero hinihingitian ko lang sa tuwing pinapaalis niya ako. Halos murahin ko yung sarili ko noon na noon ko lang na-realize yung bagay na yun. Para akong tangang iyak lang ng iyak. Hindi ko nagawang pumasok at napaupo na lang ako sa bangketa sa labas. Nang makabawi kahit papano, saka pa lang ako pumasok sa ospital. Nagulat pa ako nang matatnan ko dun si Daddy. Namumula yung mata niya. Walang sabi-sabing kinabi niya ako at saka niyakap ng mahigpit. Naiyak na naman tuloy ako. I'm sorry, Matt. I'm really sorry, Matt. Sabi niya sa akin ng paulit-ulit. Akala ko, hindi na matatapos ang pag-iyak ko ng mga oras na yun. Gusto ko nang murahin ang mundo. Gusto kong magwala. Gusto kong sunugin yung PGH nang wala sa oras. Gusto kong murahin si Derek. Gusto kong magalit sa kanya. Sa dinami-dami ng gusto kong gawin. Wala akong ibang ginawa kundi yung umiyak ng umiyak. Wala na akong pakialam kung sino yung nakakakita sa akin eh. Wala akong pakialam kung madumi yung sahig na kinaupuan ko. Wala akong pakialam kung ano yung itsura ko. Isa lang yung alam ko. Ang sakit-sakit. Hindi ko na kailangan kurtin yung sarili ko eh. Para lang malaman na hindi ako nananaginip. You have to be strong, Matt. Katulad noong dati. Diba, sabi ko sa'yo noon, hindi ka dapat makita ng mami mo na umiiyak. This time, Matt, dapat hindi ka rin makita ni Derek na umiiyak. Para akong batang kinakausap ni Daddy. Tango lang ako ng tango pero hindi ko pa rin talaga papigilan yung hagulgul ko noon. Isang oras din siguro akong ganun. Nang kumalma na ulit ako, saka pa lamang nasabi sa akin ni Daddy na tinawagan daw ng magulang ni Derek si Tita Mindy. Hindi daw kasi nila alam kung paano sasabihin sa akin. Lalo na nga at pinapangako sila ni Derek na huwag sabihin sa akin. Dad, why I'm always the last to know? Tanong ko kay Daddy. Nangingilid na naman yung luha ko. Hindi niya ako sinagot. Niyakap lang niya ulit ako.
Gabi na nang mahanapan ko ang lakas ng loob para pumasok sa kwarto ni Derek. Nanlambot ang mga tuhod ko nang makita siyang putlang-putla. At kahit natutulog ay halatang nasasaktan. Nanginginig yung tuhod kong lumapit sa kanya. Saktong pagkaupo ko sa upuang nasa tabi ng kama niya, nagmulat siya ng mata. Kitang-kita ang gulat sa mukha niya. Ngumiti lang ako at hinalikan ko siya sa labi bago ako bumalik sa pagkakaupo. Anong ginagawa mo dito, Matt? Naluluha niyang tanong sa akin. Nanunuyo ang lalamunan ko nang wala sa oras. Pigil na pigil ko ang sarili kong mapahagulgol na naman. Hindi ako nakapagsalita. Kinuha ko lang yung kamay niya at hinalikan yun. Kaso, kahit anong pigil ko, hindi ko na talaga napigilan ang pagdaloy ng aking mga luha. Please don't cry, Matt. Huwag kang umiyak. Mahina niyang sabi sa akin. Hindi ko magawang tignan ang mukha niya dahil sigurado akong mapapahugulgol na ako ng tuluyan pag nagkataon. Hindi ka niya dapat makitang umiiyak. Hindi ka dapat niya makitang umiiyak. Iyon ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Pero hindi ko talaga napigilan pa eh. Alam kong hindi dapat pero hindi ko talaga kinaya. Umiyak lang ako nang umiyak sa tabi niya. Matt, please, look at me. Pakiusap niya. Maya-maya, napilitan akong harapin siya. At halos mabiyak yung puso ko nang makita ko yung mga luha niya. Pinilit niyang umiti sa akin bago siya nagsalita. Matt, naniniwala ka ba sa forever? Hindi ko na napigilan ang sarili kong yakapin siya pagkatapos nun. 3 araw pa yung lumipas bago nakarating ang mga magulang ni Derek. Nagsalitan lang kami ni Daddy sa pagbabantay hanggang sa dumating sila. Bumisita din si Tita Mindy at ang mga kapatid ko. Ang kaso, mukha ang pagdating lang ng mga magulang niya ang iniintay niya. Wala pang 1 araw, simula nang dumating ang mga ito ay inilipat na siya sa ICU. Pagkatapos ng isang malalang seizure. Kinakain na daw kasi siya ng tuluyan ng cancer cells ang utak niya eh. Halos magwala ako ng atakihin na naman siya habang nasa ICU. Kung hindi pa ako inilabas ng mama niya mula doon ay baka pati ako ay tinurukan na ng pampakalma. Dinala nila ako sa chapel at hiniyaang umiyak doon. Matt, salamat. Maya-maya ay sabi sa akin ni Tita. Tita, how do you do this? Tanong ko sa kanya. Paano niyong natitiis makita siyang ganyan? Kasi ako, hirap na hirap. Pakiramdam ko, pinapatay ako ng paunti-unti. Hinawakan lang niya ang kamay ko. 7 years old pa lamang siya nang ma-diagnose siya na may cancer. Anak, nagpapasalamat ako na umabot siya ng ganito katagal. And it's all because of you, Matt. Napalingon ako kay Tita nang wala sa oras. Dito namin siya pinasok noong una siyang ma-diagnose. Akala namin noon, tuluyan na siyang mawawala sa amin. Then one day,
he saw you crying sa labas. Kasama yung papa mo. It was one of those good days na pinapayagan siyang makalabas kahit papaano. Ang sabi niya, gusto niyang lumabas. Sakto naman na nakita namin kayo ng papa mo na pumunta doon sa may kainan. Ang sabi niya, gusto rin daw niyang pumunta doon. Nagulat pa nga ako nang bigla kanyang nalapitan habang naglalaro ka. Doon sa may kabayo at pinaalis ka niya. Pipigilan ko sana yun pero nakangiti ka lang na pinagbigyan siya. He never stopped talking about you after that month. Hindi ko nga maintindihan yung batang yun eh. Dahil kapag nagkikita naman kayo dun sa kainan, lagi ka lang niyang inaaway at pinapaalis. Halos magwala pa nga siya nang sabihin namin dadalhin namin siya sa LA para patignan. Wala siyang sinasabing dahilan. Basta, ayaw daw niya. Gusto din namin siyang ilipat sa St. Luke's pero ayaw niya. Kung hindi pa siguro nagalit ang daddy niya ay hindi pa namin siya madadala sa LA para ipagamot. Kung ako lang kasi yung masusunod, pagbibigyan ko ang lahat ng gusto ni Derek. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni tita bago muling nagsalita. We thought we found a miracle nang maging maayos ang lagay niya. Enough for him to go back to school. Enough for him to even go to gym. Natawa pa nga ako nang sabihin niya sa akin na kailangan daw niya maging pogi kapag nagkita kayo ulit. He didn't even know your name then. Tapos, nalaman na lang namin na umuwi siya ng Pilipinas nang hindi nagsasabi. Nang tawagan namin siya, sabi niya, kailangan ka daw niyang hanapin. Hindi na namin siya kinontra noon. Even then, I already knew that he loved you. Ayokong paniwalaan nung una kasi parehas kayong lalaki. Pangalawa, you were just kids nung una kayong magkita. Tapos, lagi ka pa niyang inaaway. He finally had his life back. And now, he was wasting it looking for a stranger. Pero, noong tinanong ko siya, isa lang ang sagot niya. Dad, he fell in love with your smile. Even back then. At gusto daw niya yung makita araw-araw. Napayakap na ako kay tita nun. He didn't tell us that the cancer was back. He didn't even tell us na hindi na gumagana yung mga treatment sa kanya. He was living on his own in LA. Tapos, basta na lamang siya umalis para hanapin ka that time. He told us about when we were in Cebu. Sabi niya, ilang buwan na lang yung meron siya. At gusto niyang makasama ka sa panahong yun. Ni hindi kami makapagreklamo dahil sa unang pagkakataon, nakita namin siyang masaya ulit. Kaya, yun lang hiling ko sa'yo. Anak, please try to smile every time you are with him. Kahit mahirap, kahit masakit. Nangulang na isagot ko kay tita. Kahit pa nga, hindi ako sigurado na kaya kong gawin yun. Pagkatapos ng isang linggo ay
Bumuti naman kahit papano ang pakiramdam ni Derek. Pero hindi pa rin siya inaalis sa ICU. Sa loob lamang ng ilang araw ay ang laki na ng ibinagsak ng katawan niya. Nag-indefinite leave na ako sa company para bantayan siya. Kahit ilang beses akong sinabihan ng mga magulang niya na magpahinga ay hindi ako pumayag. Sabihin ng selfish pero hindi ko talagang magawang malayo sa kanya ng matagal. Gusto ko sa bawat pagkakataon na magigising siya, nandoon ako sa tabi niya. Hindi na ako ulit umiyak kahit minsan kapag nasa tabi lang niya ako. Kahit pa nakikita ko siya nahihirapan, pinipilit ko pa rin ngumiti para sa kanya. May mga araw na parang ang dali lang pero meron ding yung gusto ko nalang magwala sa sobrang hirap. Nang muli siyang atake ng isa na namang seizure, hindi ko na talaga kinaya. Patakbo akong lumabas ng ICU. Hindi naman ako pinigilan ng mga magulang niya. Kung hindi pa ako biglang hinawakan ni Napit at Alfred ay baka kung saan ako napunta. Nasalubong ko na pala sila sa may corridor pero hindi ko man lang napansin. Bidewan niyo ako. Parang awa niyo na. Hindi ko na kaya. At tungal ko kay Napit at Alfred. Hindi pa siguro ako titigil sa pagpupumiglas sa pagkakahawak nila sa akin kung hindi pa ako sinampal ni Alfred. Ano ba, Matt? You're better than this. Sabi niya sa akin. Bago niya ako niyakap ng pagkahigpit-higpit. Wala akong nagawa kung hindi umiyak na lang. Why did he have to fix me? Just to break me all over again. Why? Tanong ko sa dalawa. Habang umiiyak, hindi nila ako sinagot. Matagal-tagal na ganun lang kami. Maya-maya pa dumating na ang mama ni Derek para sabihin sa akin na stable na daw siya ulit. Sinamahan din ako ni Napit at Alfred at tignan siya. Pati silang dalawa ay naiyak na din nang makita ang itsura ni Derek. Pagkaalis ni Napit, si Andrea naman ang dumating. Wala siyang sinabi sa akin na kahit ano. Niyakap lang niya ako. Andrea, I want to marry him. Can you go pick up some rings? Tumango lang siya sa akin. Nagpaalam siyang aalis at babalik din kaagad. Tinupad naman niyang pangako niya dahil bago magdilim ng araw na yon, bumalik siya na may dalang 2 singsing. Isa para sa akin at isa para kay Derek. Tinanong pa niya ako kung gusto ko daw bang samahan niya ako. Umiling lang ako at ngumiti bago ako pumunta sa ICU. Tinanguan lang ako ng mga magulang ni Derek na nadatnan ako nakabantay sa labas. Saktong kakapasok ulit sa ICU nang magmulat siya ng mata. Ngumiti siya sa akin. Hi. Can you pinch me? Sabi niya sa akin. I just want to make sure that I am not dreaming. Kahit na gusto ko na namang mapahagulgol ay ngumiti lang ako sa kanya. At saka mabining kinurot ang braso niya. Napangiwi siya ng konti bago muling ngumiti. Good. I didn't dream about finding you. Isang halik lang ang sinagot ko sa kanya. Sa mga sinabi niyang yun. Maya-maya pa pumikit ulit siya ng nakangiti. Kinabahan na ako ng mga oras na yun. Iba kasi yung dating ng pagsasalitahan niya. Hey Derek, naniniwala ka ba sa forever? Mahina akong tanong sa kanya. Muli siya nagmulat at ngumiti sa akin. Ngintian ko lang din siya. At pilit kong itinatak yung ngiting yun sa isip ko.
Pinisil pa niya ng mahina yung mga kamay ko bago siya nagsalita. I found it in you. Sabi niya sa akin, bago muling pumikit. Tinapik ko ulit ang kamay niya para pilitin siyang magmulat. Tinignan lang niya ako habang inilalabas ko yung 2 singsing mula sa aking bulsa. Kinuha ko yung kamay niya at saka dahan-dahang isinuot doon ang isa sa mga singsing. Matthew Garcia, take you, Derek Fuentabilia, as my life partner, in sickness and in health, for richer or for poorer, till death do we part. Nginitian lang niya ako, sabay lahat ng isa niyang kamay para abutin yung isa pang singsing. Inabot ko sa kanya yun. Kahit hirap ay, pilit niyang sinuot sa akin ang singsing. Derek Fuentabilia, take you, Matthew Garcia, as my life partner, in sickness and in health, for richer or for poorer, and not even death will tear us apart. Sabi niya, na halos pabulong at habol ang kanyang hininga. Hinalikan ko siya ng marahan. Sa kanya akong nginitian. Please, Matt. Please tell me I'm not dreaming. Sabi niya bigla. Imbes na sumagot ako, mabini ko lang siyang kinunot sa braso. Ngumiti siya sa akin. Good. Sabi ko sa iyo maniniwala ka din sa forever. And that was the last thing he ever said to me. Okay, yun na nga guys, no? Ito na yung pinaka-finale ng story natin. Grabe yung writer, no? Sabi, why did he have to fix me? Just to break me all over again. Ang sakit nun, no? Wala akong masabi kundi talagang nakakayak yung finale ng story natin. Ang bigat. Ang bigat niya, promise. Ramdam na ramdam ko yung pain ni Matthew dito pati yung magulang ni Derek. Kayo guys, anong tingin nyo sa story natin? Comment nyo lang sa baba. At sa mga gusto pong mag-share ng personal experience nila, email nyo lang yan sa imrensantiago@gmail.com. At yun lang, at maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa susunod na story. Hanggang sa muli.